Sino si Johnny Jumper? Si Johnny Jumper ay lumilitaw na isang kilalang pangalan sa mundo ng Kelso game fowl breeding. Pinangunahan ni Johnny Jumper ang radio fowl noong 1962. Ang orihinal na tandang ay kalahati Murphy at kalahati White Hackle. Ginagamit pa rin ito ng kanyang pamilya ngayon bilang kanilang foundation line. Sila ay straight comb, yellow-legged fowl. Dumating din ang mga ito sa light orange o dark red na may medium station. Si Johnny Jumper, may-ari ng JJ Farm sa Mississippi, ay isang buhay na alamat sa Sports of Cockfighting Hall of Fame. Bago siya nakilala sa mundo ng labanan ng manok, nagtrabaho si Johnny sa isang pagawaan ng sapatos. Si Johnny ay nag-alaga ng manok at sa labanan ng manok. Si Johnny ay napakalapit sa kaibigan ni Cecil Davis. Si Cecil Davis ay nagkaroon ng maraming country walk para sa mga gamecock. Si Cecil ay may 100 stag walk mula kay Walter Kelso at 50 stag walk mula kay Bill Yaffet halos taon-taon. Nakuha ni na Walter at Bill ang kanilang mga pangunahing lahi mula kina John Madejine at Thomas Murphy nang magpasya ang dalawang ginoong ito na umalis sa sports. Parehong sina Walter at Thomas ay kilala sa lahi na ipinangalan sa kanila. Nakuha rin ni Cecil ang lahat ng stock ni na Walter at Bill at naging kilala kay Cecil Davis Kelso game breed. Nakakuha si Johnny ng magandang Cecil Davis Kelso mula kay Cecil, partikular sa mga pamilyang out at out Kelso. Nagpadala si Bill ng stag kay Cecil para sa country walk. Ipinadala ni Cecil ang parehong stag noong siya ay isang cock kay Johnny para sa pagsasanay. Pagdating ng oras para labanan siya, sinabihan ni Cecil si Johnny na huwag siyang gamitin dahil hindi nila alam kung saan siya nanggagaling ang pedigree na iyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, ipinakita nila ang cock na ito ng 2 beses. Ang una laban kay Curtis Blackwell Green-Legged Hatch sa Alabama Cockfight Event. Ang pangalawa sa Arkansas Cockfight Event kung saan ang may-ari at lahi ng kalaban ay nakalimutan ng mga nakaraang taon. Sa parehong pagkakataon, ginamit ang American Gaff. Ang manok na ito, na ngayon ay 2 beses na nagwagi, ay isang dilaw na paa na straight comb medium station pulang manok. Si Johnny ay naging mahilig sa manok na ito dahil ang manok na ito ay kakanta, gaya ng sinabi ni Johnny, buong araw na parang radyo. Tinawag ni Johnny itong cock radio. Johnny asked Cecil to ask Bill the pedigree of this cock. Sinabihan sila ni Bill na ito ay mula sa isang White Hackle cock at Murphy hen breeding. Pinalaki ni Johnny ang manok na ito sa isang gray na inahin na kalahating blueface at kalahating bumblefoot gray sa pag-aanak. Ang mga supling ay masyadong mabilis at may kaayla hilakbot na pagganap. Tapos yung nick ng radio. Pinalaki ni Johnny ang manok na ito sa isang yellow-legged Pecombe na Kelso hen. Maganda ang performance ng mga supling. Pinili ni Johnny ang pinakamahusay na anak na babae ng straight comb type tuwing breeding season hanggang sa makuha niya ang 31-30 seconds ng orihinal na cockline bred na supling. Ito ang mga radio game breed na kilala natin at ninanais. Ang yumaong dating Philippine Congressman James Chongbian ng Sarangani entry sa World Slasher Cup ay very successful gamit ang radio at Kelso mula kay Johnny. Si Johnny at James ay napakabuting magkaibigan sa negosyo. Si Philip Chongbian, anak ni James, ay nagpapatuloy sa debosyon sa Johnny Jumper Gamecocks at ginagamit ang mga gamecock ni Johnny para sa kanyang King Cobra entry. Karamihan sa mga malalaking pangalan sa Philippine cockfighting ay nag-import na ng kanilang radio at Kelso stocks mula kay Johnny. Ang dalawang lahi na ito mula kay Johnny ay mananatili sa tuktok ng mga dekada ng pagganap mula ngayon. Tinukoy ni Johnny ang kanyang radyo bilang napaka-agresibong walang tigil na pakikipaglaban. Body puncher, medium station, bilog na katawan, straight comb, yellow-legged, medium red at white hackle. Inilarawan ni Johnny ang kanyang Kelso bilang napaka-agresibo na high-flying fighting. Dilaw at puti ang paa, tuwid at Pecombe, madilim at mapusyaw na pula. Nabanggit ni Johnny na ang kanyang radio at Kelso ay hindi matalino ngunit may napakabilis na reflexes at sinasadyang malalakas na suntok. Ang Johnny Jumper Tribute Cockfighting Event ay ginanap sa Sunset Recreation Club at Bayo Club taon na ang nakararaan ng legal na labanan ang mga ibon sa Louisiana Cockfight Event. Sa dalawang napaka-prestihiyosong sabungan na ito, nag-breed din si Johnny ng Gray, Roundhead, Hatch, at Asil. Kayo guys, ano masasabi nyo sa ganda ng history ni Johnny Jumper? Comment down below.